kung gaano kakapal ang pagmumukha ng mag-asawang ito sa interview na to, sana ganun din kakapal yung mga bakal at mga semento na ipinaglalagay ninyo sa mga flood control projects ninyo para hindi kayo ngayon nabubutasan. Nasa hot seat kayo ngayon. Pakinggan nyo, ang kapal talaga. Ang kapal na pagmumukha ng sila pa yung may ganang economic sabotage yung ginagawa ng mga politikong hindi nagsiservisyo. Sila pa yung may gana na magsasabing hindi daw sila greedy. Pero grabe no, lumabas sa interview na to at inamin nila kung magkano yung ginagastos nila o yung ginastos na nila sa pangangampanya. Dahil itong babaeng Diskaya tumatakbo bilang mayor ito, kalaban ni Vico to. Pakinggan natin. Actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. Teka. Ba't yung lalaki nagsasalita? Hindi ba yung babae ang dyan? Tumatakbo? Tumatakbo din ba itong Tumatakbo din ba itong si tag dito? Yung lalaki? Hindi ko alam pero ang alam ko, yung babae yung tumatakbong mayor dito. Ba't yung lalaki ang nagpapa-interview? Aba... So, ibig sabihin, ang mangyari kasi nito, parang kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang. Sabat tong si future Mayora na natalo. Ba't ganon? Ay nalutas na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga serbisyo. Proyekto at mga basic service. Sumasabat talaga yan, no? Di ba ganyan din yung interview niya kay Julius Babaw? Sumasabat talaga siya yung yung hindi siya yung main na character pero nagpapa-main character. Business po. Yes. Kasi kung hanggang ngayon nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag gano'n ang tema. So, big service lang ito, parang magulang lang ang pananalita pero walang nakikitang resulta. I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Kung ano yung Sabat na sabat lang. We don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigueño mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo ngayon. So yung good governance, sana nung first term, second term, we would be focused more on projects, services, kung anong pwede natin i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Kaya nga sinisigaw yung good governance kasi wala ngang nakikita na yung talagang impact ng good governance. Ilan lang naman sila Andyan si Magalong, si Lacson, si Vico Soto. I think si Marcoleta din. Good governance din yan ang inaano niya. Kukunti lang kasi sila. Kaya kailangan nila paulit-ulit na sabihin yan. Paulit-ulit na ipaglalaban yan. Kasi nga, mahina sila, apat lang sila Sila na nga yung lumalaban, sila na nga yung nagsasalita ngayon tungkol sa mga anomalya, lalong-lalo na dyan sa flood control project. Sila ba ngayon yung inaatake? Tapos, nagdadaldal kayo ngayon dyan na, sana yung good governance, yung first term pa lang niya, dapat nagawa na niya. Hindi nga. Kasi nga, marami talagang tarantado. Kaya ninyo, nandiyan kayo Kasalukuyang mayor mabango kilala bilang anti-corruption. Alam din nila kung saan mabango yung kasalukuyang mayor. Parang ganon. Pero kung alamin yung katotohanan, parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero hindi lang daw sa pamamagitan ng pagnanakaw. Ano pa? Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung service hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa service. Sumasabat na naman tong hayop na tong British accent na to You wanna slap you in your face, you motherfucker. Sorry. Ang mga tao, hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na gawain ng panggobyerno, nakapokus ka pa rin sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nilalabanan mo yung korupsyon. Yun yung tunay na korupsyon.
tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings. Akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, Bilyones talaga yan, ah. 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera, yun po ang masaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay. Ginagasta sa tamang paraan. Wala bang kayo sa gobyerno, oh? Lumulutang na yung mga kalukuhan ninyo, eh. Tapos kapag sasalita kayo ng ganyan ngayon, dapat po yung pera tao bayan, ginagasta sa tamang paraan. Paano sa tamang paraan? Flood control projects. Dapat tama. Dapat meron. Kasi yung kumpanya nyo sangkot sa ano may ghost project pa daw Ang kapal na magmumukha no? Buhay ng bawat Pasigueño at hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastasin. Hindi daw tinitipid. Pero tinipid nyo yung semento, yung bakal. Tinipid nyo yung materyales. Ganon. Huwag mong tipidin yung pera na ibigay sa mga kontraktor. Pero yung kontraktor ang magtitipid sa materyales. Ganun pala yun. Gagastahin, huwag na lang po tayo mga kolekta ng buwis. Dahil una, ang purpose pa na pagkolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your Na? Huwag bang kolekta ng buwis? Saan yung kukunin yung flood control projects ninyo na kung hindi mo umulekta ng buwis? taxes are working for Your you? taxes are not working for you. Your taxes dapat are working for you. So at the end of the day, no, we could call this some sort of economic sabotage para sa mga Pasigueño. Kagi. Sila pa yung may ganang magsabi ng economic sabotage talaga yan, no? Hindi kaya kayo mismo nawala pa sa gobyerno, kontraktor lang kayo? Ang ginagawa ninyo, sabi ka ng presidente, economic sabotage yan Kasi may proyekto, pinunduhan, hindi naman ginawa ng tama. Saan napunta yung pondo? Sa feng shui ninyo? Siyempre sa mga sasakyan, di ba? Opo, kasi ang serbisyong hindi mo po binigay tao ay economic sabotage po yun at yun po ang talagang tunay na corruption. Kasi na-implant po sa utak natin ang corruption. Yung pala yung tunay na corruption, yung hindi pagbibigay serbisyo. So yung pagbubulsa pala ng pondo na para sa mga proyekto, hindi yun ang tunay na korupsyon. Pag nanakaw lang, kinuha mo yung pera, ninakaw mo, corruption. Pero so pag nanakaw pa rin yun. So dalawa pala yung pag nanakaw na ngayon. Labo ba? ang serbisyong hindi mo maibaba sa mga tao, 100% corruption po yun. Opo. So, paano lalabanan ni Ate Sara yung corruption kung sakaling malalo kayo? Ito, magandang tanong to. Paano daw lalabanan ni Ate Sara? Kung sakaling balarin tayo, Ang ating i-implement. syempre kami galing sa private company. So, syempre, wala namang ganyan sa amin, wala namang red tape. Private company nga kayo. Totoo. Pero dumadaan kayo sa gobyerno. So kung sa private walang red tape at sa gobyerno ay may red tape, yung kumpanya ninyo ay dumadaan sa project ng gobyerno, di may red tape nga. Inamin po ba? So, yun nga yung difference from siguro other politicians. Hindi namin alam kung paano yun, no? Yung gumawa ng pera or Hindi ninyo alam gumawa ng pera? Naging bilyonaryo kayo sa projects ng gobyerno dahil sa red tape? Tapos sasabihin mo, wala namang ganong kayong ganon? Hindi nyo alam? Para sinasabi nyo, hindi naman namin alam kung kayang pwedeng gawin nyo kung paano ngayon, lumabas yung baho ninyo. Alam nyo naman pala, hindi nyo lang alam. Professional ba kayo sa paggawa ng pera? sariling pera. Ang paggawa namin ng sarili naming pera is through our projects. So, Through your projects from the government. Paano through your projects? Nabisto nga kayo na ghost project nga yung mga
Ano, yung mga nakuha yung kontrata, binigyan kayo ng pondo, tapos hindi nyo naman nilaan para sa proyekto. Nasaan yung pera na yun? Bulsa. Napunta dun sa Rolls Royce na binili mo dahil may payong. Our hard work. So siguro yun yung ano namin maidadala namin sa kung palarin man kami. Hindi ko na Carla yung digitized governance. Ayun, Yes. actually, yung digitized governance na yan, salita tayo ng salita ng anti-corruption, sigaw tayo ng sigaw ng anti-corruption, pero ang totoo, hindi naman natin ginagawa ng paraan na mawala ang corruption. Sa pamamagitan po ng digitalization na Anong walang ginagawa para mawala ang korupsyon? Kaya nga kayo in-expose eh. Kaya nga kayo in-expose. Yun yung way para malabanan ng korupsyon. In-expose yung katarantaduhan ninyo. Anong walang ginagawa? Tapos, eto bago to election to. Tapos ngayon, na nalaman yung mga katarantaduhan ninyo, ginagawa nila yung sinabi nila na labanan ng korupsyon. Ayaw nyo sa ginagawa nilang paglaban sa korupsyon eh. Kasi kayo yung matatamaan eh, di ba? Grabe yan. papatupad ni Ate Sara kung sakaling siya po ay palarin, yan po talagang tunay anti-corruption. Kasi may sistema na po. For example, malalaman natin ang inventaryo ng ating mga delivery, mga supplies, etc. or pamaklaseng po servisyo yan, naka-inventaryo yun. Ibig sabihin, sa inventaryo, Naka-inventaryo? Paano mo i-inventaryo yung ghost project? I-inventaryo mo yung ilang bakal, ilang sako na semento, ilang load ng bato, ilang tawang matatrabaho, ano pa ba yun? May inventory pa ba yun? Grabe yan. Maglilista ka ng wala. Buti pa nga yung ilista mo sa tubig, at least nilista mo pa sa tubig. Ito wala talaga eh, lista sa hangin talaga eh. kung nakalagay 1,000, tapos dinispense mo 500 pa lang, ubos na yung 1,000 mo, ibig sabihin may naka 1 or under delivery yung supplier. So ibig sabihin, Ganun pala. Galing nila na. Hindi, doktorin mo na. sa pamamagitan ng ganitong klase ng digitalization, makokontrol na maiibsan natin, hindi man natin mawala ang corruption na at least 99% po ng corruption mawawala sa pamamagitan ng isang smart city na digitalization. Dahil lahat, kontrolado lahat. For example, sa office namin, nalalaman namin ang lahat ng inventaryo. Minsan, katulad ng GCash na lang, yung pagbabayad, yung PayPal. Saan ka nagbabayad ng PayPal? Ba, may no-order ka? Gamit ang PayPal? Oy, ano yan? Ano yun? Ba't may PayPal? Uri ng digitalization yan. Na minsan, hindi mo na kailangan magbayad ng over-the-counter doon pa lang, pwede ka na magbayad. So, ibig sabihin, nakokontrol ka agad. Kaysa sinasabi natin, no, contactless daw, contactless. Hindi mo ma-implement isang contactless na transaction kung hindi mo implement isang digitalization. Okay po. Maiba po Ito. Magandang tanong to. tayo. Alam po natin na merong mga nagsasalita against po doon sa ginagawa nyo na bilyon-bilyon na daw po ang inyong ginagastos Ano yun? Bilyon? dito sa inyong pagtakbo or sa inyong ginagawa. Ano pong komento nyo po sa kanya? Katulad ng sinabi namin kanina, ako pala, nagsabi. Given the good health, siguro bawing-bawi na ako doon. Yung sabihin na natin na mali yung pagkarinig natin na hindi bilyon-bilyon. Milyon-milyon na nagastos sa kampanya. Sa kanya daw, good health lang daw, okay na. Maniwala ka naman dyan. Hindi ko kailangan na bawiin pa. No? Ano pang babawiin mo? Ang pinasok mo is public service. Sarap magigad ah. Giving your service to the sa mga mamamayan ng Pasig. So, hindi ko na kailangan bawiin yun. Okay na kami. No, hindi naman kami too greedy. Hindi daw sila too greedy. Hindi sila too greedy, guys. Pero, meron kayong 40 plus na luxury cars na milyon ang halaga. Ang pagkakaalam ko sa hindi greedy, kunwari, 2-3 kayo sa pamilya. May tig-iisa kayong sasakyan. Sapat na yun, di ba? Sabihin na natin meron kayong kakayahan. Tigda 2 kayo ng sasakyan. Sige, okay lang yun.
Hindi ko kayo papatayin dahil doon. Hindi ko kayo crucifix dahil doon kasi kaya nyo naman eh. Pero 40 plus na sasakyan tapos magsasabi kang hindi naman kami greedy. Doon pa lang greedy ka na eh. Bumili ka ng sasakyan, naka-Chanel yung interior. Bumili ka ng sasakyan dahil may gustuhan mo ng payong. Tapos paulit-ulit dun sa interview mo na, eto, bibili namin ng ganito, ganito, pero hindi na namin ginagamit. Pero ito, hindi na namin ginagamit. Pero ito, hindi na namin ginagamit. Hindi nyo pala ginagamit, bili kayo ng bili. Hindi ba yung greediness yun? Ang tatakaw ninyo eh. At saka ang katwiran kasi namin na walang gawang mabuti na magdudulot ng masama. So, Walang gawang mabuti na hindi magdudulot ng masama. sabihin, lahat para ng gawang mabuti ay magbubunga ng mabuti rin. Ibig sabihin, walang tinanim na palay, na walang tinanim na mangga na mamumunga ng santol. Naku, Diyos ko. Yusin mo yung utak mo. Ibig sabihin, kung kabutihan din po ang tinanim mo, kabutihan din po ang anin mo, at itong aming tinatamasa na to ay bumalik na po sa amin. Yung aming ginastos, sa totoo lang, bumalik na po sa amin at nabawi na po namin ng 100 ulit dahil Grabe, no? Ang laki, no? Okay lang daw, gumasos. Alam nyo guys, bilyonaryo na eh. Tapos maghahangad pa ng kapangyarihan eh. Tapos hindi sila greedy eh, na? Bilyonaryo ka na. From zero, from nothing, from rag to riches. Sa 10 taon, naging bilyonaryo ka kaagad. Tapos, hindi sila greedy, guys. Grabe. Naniniwala ako hindi sila greedy. Kayo ba? Kapanipaniwala ba na hindi sila greedy? Dapat bang panagutin tong dalawang to? Dapat ito yung pinaka-main na imbestigahan eh. Kasi sila yung pinakalitaw na litaw talaga. At talagang kung merong makitang katarantaduhan, may nakita na nga eh, Ghost Project eh. Panagutin. Ikulong. Bawiin lahat ng dapat bawiin sa kanila. Huwag tayong maging dito, mabait para sa kanila. Kasi kung talagang kayo yung dahilan ng paghihirap ng taong bayan, dapat talaga kayong parusahan.